Hey, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So magbibigay tayo ngayon ng reaction video and commentary dito sa balitang to mga tol mula kay John Reps. Basahin ko lang yung title, no? Iran, umatake na sa military base ng US sa Iraq. Mga A-10 Thunderbolt dumating sa Iraq. Malaking G. Mga tol, malaking G. So ito ang ating bibigyan ng reaction video mga tol and commentary. Samahan lang ninyo ako mga tol. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo, yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga ganitong balita, issue na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng internet, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga tol. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Bahagyang nasugatan ang ilang mga sundalo ng Amerika dahil sa pag-atake ng mga drone at rocket sa base militar ng US sa Iraq. Sumiklab ang tensyon sa rehiyon habang tumitindi ang tensyon sa Israel, Palestine at Lebanon. Maraming bansa na kasama, no? Dalawang drone at mga rockets ang inilunsad ng Iran Islamic Revolutionary sa base militar ng US sa Al-Assad Air Base sa kanluran ng Iraq. Ayon sa isang pahayag ng US Central Command, hinarang ng mga puwersa ng US ang tatlong drone, ngunit may isang nakalusot na humantong sa minor injury ng ilang mga sundalo at mga gamit. Kaya ang puwersang militar ng US ay mahigpit na binabantayan at sinusubaybayan ngayon ang sitwasyon sa Iraq. Bago pa nangyari ang pag-atake ay nauna nang nagbanta ang Iran na aatakihin nito ang mga pasilidad ng US sa Iraq dahil umano sa pakikialam nito at pagsuporta sa Israel. Gumagawa sila ng malaking gulo, no? Malaking problema. Dapat talaga to mapag-usapan na at mapagkasunduan na itigil na, no, yung kaguluhan na to kasi talagang wala namang magandang idudulot to eh. Lalong-lalo na sa ating daigdig mga tol. Dapat alam niyo yon, yung hindi naman talaga dapat pinagtatalunan tas nauuwi sa mga ganitong mga bagay. Kailangan papag-usapan na lang, no? Sa isang pahayag, inaangkin ng Iraq ang pag-atake at sinabing higit pang mga operasyon ang kanilang gagawin laban sa pakikialam ng Amerika sa away ng Israel at Hamas. Ang pag-atake niyan ay sinunda naman ng 3 cruise missiles at ilang drone na pinaputok mula sa Yemen patungo sa Israel. Ngunit ang mga missile na ito habang binabaybay ang hilaga sa kahabaan ng Red Sea ay doon naman nakastandby ang isa pang barko ng Amerika kaya na-detect ang mga missiles na ito at na-intercept ng USS Carney na isang guided missile destroyer ng Amerika. Yung mga pangyayaring ganito na napapanood natin sa mundo mga tol, sa social media, sa mga ganitong klaseng news or balita mga tol, ay paghahatid, no, ng information para sa ating lahat at paghahatid mensahe para at least manawagan tayo, no, at ipanalangin natin mga tol na hindi na ito lumala at lumawak pa yung nasasakop nitong kaguluhan na to. Kasi naniniwala ako mga tol, napakaraming mga tao ang kagustuhan pa rin ng kapayapaan mga tol. Etong mga leader lang na to, etong mga bansang to, etong mga namumuno sa kanila, yung mga tipong nagpapataasan ng ihi. Siyempre etong mga sundalo, wala namang magagawa yan kundi sumunod sa utos nila eh. Pero kung tutuusin, kahit sila ayaw nila ng mga kaguluhan eh. Pero eto kasi mga leader na to, etong mga namumuno na to, sila yung nag-aanuhan dyan eh, naglalaban-laban dyan eh. Ayaw nating mga mamamayan umabot pa sa ganyan na mangyari yan sa buong mundo. Kaya sana talaga, no, yung ibang mga makapangyarihan ay manawagan na, yung ibang mga leader din ay magsama-sama, magtulong-tulong para manawagan na ihinto na sana, no, yung mga kaguluhan na to mga tol. Para hindi na dumami pa yung masasaktan at hindi na dumami pa o lumawak pa yung masasakop nitong kaguluhan na to. Kasi baka mamaya bukod dito sa mga bansang to, madagdagan pa ng madagdagan ng iba't ibang mga bansa pa ang gustong makisali na rin, no? Isa itong patunay na pagdating sa digmaan
ay advance ang mga kagamitan ng Amerika. Ang mga nasabing missiles na mula sa Yemen ay pakawala umano ng militanteng grupo na Houthi. Ang Houthi ng Yemen ay isa sa mga suportado ng Iran kabilang ang Hamas at Islamic Jihad sa Palestine at Kataib Hezbollah naman sa Lebanon. Ito ay kasunod ng isang pahayag ng Iraq tungkol sa pambobomba ng hospital sa Gaza kung saan sinisisi nito ang US at ang suporta nito sa Israel para sa sakuna at panawagang wakasan na ng US ang presensya sa Iraq. Ayon naman sa Hamas, ang pagpasabog sa Gaza ay mula sa isang airstrike ng Israel na ikinasawi ng daang-daang sibilyan na kaagad naman itong ipinakalat ng mga media sa buong mundo. Ngunit ng imbestigahan ay napatunayang mula sa pumalyang raket ng jihad ang tumama sa nasabing hospital at hindi rin daan-daan ang namatay. Ayun, may naiwan na isa. Samantala, Ayun. May pumalyang isa na dapat papunta dun sa kabilang lugar kaso dun din mismo bumagsak sa kanila. pinapalikas naman ng Amerika, UK at Germany ang mga sibilyan o dayuhang nasa Lebanon at West Bank dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon at huwag nang hintayin na maipit sa kaguluhan. May mensahe naman si Ahmad al-Hamidawi o mas kilala sa tawag na Abu Hussein, pinuno ng Kataib Hezbollah militant group noong Miyerkules na kinakailangan ng umalis ng bansa ang masasamang tao. Kung hindi, ay matitikman nila ang apoy ng impyerno sa mundong ito bago ang kabilang buhay. Ayon naman sa Amerika ay handa silang gawin ang lahat ng kinakailangang aksyon upang labanan ang anumang banta. Kaya matapos atakihin ang kanilang base militar sa Iraq ay dumating ang 354 Fighting Squadron ng mga 18 Thunderbolt o mas kilala sa tawag na 18 Warthog. Ang 18 Warthog ay dati nang nakipaglaban sa Iraq at sa iba pang mga bansa ilang taon na ang nakalipas. Ang 18 ay isa rin sa kinakatakutan ng mga tangke ng kalaban dahil sa 30mm Avenger cannon nito sa nguso. So paano nga ba ito gumagana? Parang computer game lang no? Yung mga ganyang atake no? Kitang-kita ang malalaking butas mga kabayan dahil sa malakas na impact ng uranium ammo nito. Bukod pa dyan ay hindi rin basta-basta tinatabla ng bala ang harapan at gilid na bahagi ng eroplanong ito dahil sa titanium armor. Kaya nitong magkarga ng iba't ibang mga missiles depende sa misyon. Heto at panuorin natin ang actual video ng pagdating nito. Ito yung pagdating, no? Ito yung actual video na napagdating. Okay mga kapatid, putulin na natin to rito, no? So nakikita natin na lalong tumitindi pa at lalo pang lumalala yung mga kaguluhan doon. So ang kailangan nating gawin mga tol talaga, ipag-pray na lang natin, ipanalangin na lang talaga natin na sana ay mahinto na, hindi na umabot pa dito sa ating bansa, no? Hindi na umabot pa dito sa malapit sa atin. Though malayo sa atin to, alam natin maraming tayong apektadong kababayan dyan mga tol, o kahit hindi nating kalahi mga kapatid, na nananawagan din na sana matigil na yung mga kaguluhan na yan. Kasi talagang wala yan magandang dulot mga tol. Lalo na rito sa ating daigdig na pahirap na nga ng pahirap pahihirapan pa natin, di ba? Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video napanood natin? At comment ka sa baba, bigyan natin to ng reaction video. Komentaryo ka na rin mga kapatid sa comment section sa baba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.